Muling nagbigay babala si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Don Artes hinggil sa mga sumusuway sa bike lane policy sa EDSA. Ito ay upang mapanatili ang kaayusan sa daloy ng trapiko, partikular na sa darating na FIBA World Cup hosting ng bansa sa ika-25 ng Agosto. Nanawagan ng kooperasyon sa mamamayan si Artes na mariing sumunod sa mga road policies upang maging matagumpay ang kauna-unahang FIBA hosting ng Pilipinas. Kaugnay nito ay ang multang 1,000 piso na ipapato ng MMDA sa mga lalabag na motorista at driver bilang disiplina sa violation. Pero dun sa multa, okay naman kung talagang yun ipapatupad nila kasi para madisiplina din lahat. Pero meron din naman talaga dapat na na gawin na protocol yung mga MMDA, kunyari LTO, MMDA, magpatupad sila ng ganun. Kasi git-gitan, ginigit-git ng mga four-wheel eh. Kawawa rin naman kasi yung mga motor lane. Kahit ayaw namin dumaan sa bike lane, minsan napipilitan kami dagawa rin ng mga four-wheel. Ginigit-git din naman nila at saka sinasakop nila. Samantala, nagbigay rin ng pahayag ng ibang siklista hinggil sa panukala. Opo, para safe po yung pag-ride ng mga bisikleta natin, ng riders ng bikes. Napakalaking tulong po para sa amin ng mga bikers po kasi una-una nagagamit namin sa trabaho. Sa kabilang dako, patuloy ang paghahanda ng MMDA sa FIBA event sa bansa kung saan nagsagawa sila ng monitoring and command center na nakaata sa pagbabantay ng venue, daloy ng trapiko at seguridad ng event. Dagdag pa rito, binigyang diin ni Artes na hindi magsususpinde ng number coding sa araw ng event. Nasa higit 1,000 enforcers naman ang ipapakalat ng MMDA para may sagawa ang matagumpay at maayos na FIBA event sa bansa. Samantala, ayon sa datos na naitala noong ika-17 ng Hulyo, nasa higit 100,000 motorsiklo kada araw ang bilang ng mga motor na dumadaan sa EDSA, habang nasa higit kumulang 1,000 bisikleta naman mula sa kahabaan ng EDSA North at Southbound. Sa kabuuan, patuloy pa ring pinag-aaralan ng MMDA ang planong pagpapalawak ng motorcycle lane sa EDSA, kabilang na ang optional solution kung saan papayagang pumasok ang ibang mga sasakyan alinsunod sa oras na itinakda. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.